Purihin ang Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas! Hallelujah! So sa araw pong ito, nais ko po kayong encourage na patuloy tayo mga encourage na ano ba ang Christmas po sa atin. Ayan, naniniwala ako na ang lahat po, buong mundo ay nagse-celebrate po, di ba, ng Kapaskuhan. Pero alam niyo po ba, ang Christmas ay hindi lamang po ito ay oras ng nag enjoy tayo, at kasama natin ang ating mga kaibigan, pamilya. Hindi lang po ito yung oras o time na nagbibigayan tayo ng mga regalo sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung madalas nang ginagawa ng mga tao po, exchange gift, di ba? At marami rin po, pag Pasko lamang sila nakakaalalang magpunta ng simba o sila ay pumupunta ng simbahan. Marami po ay hindi nakakapagsimba at marami rin po na pag birthday lamang at pag Pasko lamang sila pumupunta ng simbahan. So ano ba talaga ang Christmas para sa'yo? Tanungin kita sa mga nanonood ngayon po, ngayong araw na to, ano ba talaga ang Christmas para sa'yo? Alam niyo po ba na ang tunay na ang kahulugan ng Pasko ay ang pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ibinigay po niya ang kanyang sarili naman para sa atin. So yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko, because Jesus is the reason for this season. So, ito pong topic po natin pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol po sa time of wonder, worship, and witness. This is the time. Christmas Day is a time of wonder, worship, and witness. Purihin ang Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko ang Matthew 1 verse 18. Ang sabi dito, this is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Yan po yung isa sa mga wonder na kung saan isang dalaga ay nagbuntis. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Hallelujah sa pagkakabasa ng kanyang salita. At tunay nga na ito po yung isang himala. May himalang nangyayari. Kaya po noong panahon na yun at ngayon, may mahimala pa rin mangyayari. Naniniwala ka po dyan? This is Christmas. There is always a miracle. So tignan natin yung Matthew na to, yung pinanganak si Jesus, isang himala po yan. Because siya po ay naging tao sa pamamagitan po ng isang birhen at ng banal na espiritu. Kaya po nung nag-combine po yan, natawag nga po ng iba dyan ay reincarnation or incarnation. So, ito po ay nag-combine yung flesh and the Holy Spirit, kaya po nagkaroon ng Jesus Christ dito sa mundo. Purihin ng Panginoon, kaya po natin sineselebrate ang Kapaskuhan. At dahil nga po nung panahon ng Old Testament, si Prophet Micah po, yan, ito po ay very prophetic na, panahon pa ni Isaiah, prophetic na po ang kapanganakan ng ating Panginoon. So, noon pa man, Old Testament, thousands of years pa ang difference from the New Testament, meron na pong ipinahayag na meron pong darating na Messiah. At ito po ay tagapagligtas po natin. Alam niyo po ba bakit merong specific na sinabi ang angel na ang pangalan niya dapat ay Jesus Christ? Ayan, kasi sabi ng Matthew 1:21, sabi dito, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Yan po ay specific name na nagmula sa angel, na nagmula sa langit po, na yung pangalang yan, na bababa dito, na magiging baby, ay si Heso Kristo. Bakit po kaya Heso Kristo ang pinili? Bakit hindi nilang si Jose? Bakit hindi nilang si David, o bakit hindi nila kung ano-anong pangalan yan? Bakit Jesus ang ipinangalan kay Jesus? Okay, bakit po? Kasi according sa mga Hudyo, according sa ancient translation, Jesus means Jehovah is salvation. So, Jehovah is salvation. Jesus means Jehovah is salvation. And Emmanuel, where you can see also in the Bible, the word or the name Emmanuel, it means God with us. So, kung titingnan natin in translation into English, ang Diyos ay kasama natin para tayo ay iligtas. Yan. So, kinumbine natin yung Emmanuel and Jesus. Ito po ay tinatawag na ang Diyos ay sumasa atin para tayo ay iligtas. Saan po? Sa mga kasalanan. Yung po yung himala. Kaya po lahat na nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos ay nagkaroon po ng pagbagong buhay. Nagkaroon po ng kaligtasan into eternal life.
Yan po yung sinasabi po ng Biblia na kung saan lahat po tayo ay destined for destruction or destined to death, pero bigyan tayo ng opportunity ng Diyos na magkaroon po ng pananampalataya sa Kanya. Sino mang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. This is the main reason bakit po nagkaroon tayo ng Christmas. At ang isa pa pong himala, meron po kayong mapapansin dyan sa Biblia at sa mga ginagawa, nakikita po natin sa kapaligiran po natin, ay yung Star of Bethlehem. O yan, mapapansin ninyo bakit may star pa, no? Bakit merong bituin at nilalagay po natin yan sa Christmas tree kagaya po na nasa likod ko. Okay, Matthew 2:2 sabi dito, where is the newborn king of the Jews? So ito po yung mga wise men na naghahanap po ng itong sinyales ng star. So we saw his star at it rose and we have come to worship him. So there is a miracle in this star na itinalaga talaga ng Panginoon. Itong bituin na to. At marami pong nagsasabi ng scholars, ito daw pong star na to ay hindi lamang po isang star na kumukutitap sa kalangitan. Ito daw po sabi ng iba, ito daw po isang comet na mabagal ang takbo at sabi nga po doon na nag-stay siya at nakikita daw yung parang race niya kung saan nandoon yung sabsaban o yung manger. So sabi niyan, where is the newborn king? Hinanap ng mga wise men itong pinanganak na si Jesus. So there is a miracle na kung saan there will be a sign kung saan nakatalaga ang Diyos. Meron nagtuturo kung nasaan ang Diyos. Meron nagpipinpoint nasaan ba tong Diyos na to, nasaan ba tong King of the Jews na to. Ayan. So the star led the wise men to Christ. Makikita po natin yan sa Matthew 2 verse 9. It led them to a right person. There will be a right person. Kaya mapapansin po ninyo kung kayo ay nanampalataya sa Diyos, merong right person na nagsalita ng mabuting balita para marinig ng dalawang puntengan natin at maniwala tayo. There's also a right person but dinala ka sa Panginoon para ikaw ay magkaroon ng pagkakilanlan sa Diyos. Meron po mga ganyan, iba-iba pong pamamaraan ng Panginoon, but there is a right person para po dalhin tayo sa kaligtasan, dalhin tayo sa kaunawaan ng salita ng Diyos. So yan po yung star po, kung masisabi natin itong right person na to, ito yung star na pinadala ng Panginoon para i-lead tayo doon sa King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. At pag nakita po natin yung sabi nga sa Matthew 2:10, star made the wise men to have a great joy. Grabe. Kasi makikita niyo sa Matthew 2:10, hindi ko na po babasahin po yun, itong bituin na to, itong star na to, nagtulak ito sa mga wise men. Nung nakita nila, wow, nagkaroon sila ng kagalakan. Bakit? There is a miracle. There is something great is happening. Parang isang senyales na napakalaki ito na kung saan magkakaroon ka ng katuwaan. Parang alam mo na meron kang 13-month pay, parang ganyan. Alam mo na magkakaroon ka ng bonus. Alam mo na meron kang magiging baby sa inyong family. Di ba ang saya-saya? So there is a sign. So signs is a good, ano po yan, isang senyales na kung saan tayo ay magkakaroon ng kagalakan. So that's why yung wonders na to, ito po ay mararanasan po ng bawat isa sa atin na kung saan dinadala tayo doon sa kaligtasan, dinadala tayo doon sa dapat nating bigyan ng kagalakan, dinadala tayo, hindi, alam niyo po kasi yung pagkain, regalo, panandalian kasiyahan lang yan. Yung minsan yung time natin sa mga pamilya po natin, panandalian lang yan, di ba po? Mapapansin niyo naman. At bukas, halimbawa, 26 na. Okay, so, kanya-kanya na uli tayo, may pasok na uli yung iba sa mga trabaho po nila. So, parang natapos na. Memory na lang, no? Yung nangyari sa atin doon 25 na to. Pero naniniwala ako, pero nasa atin po ang Panginoong Jesus at may relasyon tayo, magpapatuloy po yung joy na yan. Magpapatuloy yung mga signs and wonders and miracle na darating sa buhay po natin sapagkat ang Diyos po ang magbibigay ng lahat ng ito. Kung ikaw ay naniniwala, kapatid, hindi pa katapusan ng 25. Every day is 25 sa atin. Every day is a Christmas day sa atin. Because there's always a wonder, there's always a sign, and there's always a miracle na darating po sa buhay ng mga mananampalataya. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Bukas po, pagpapatuloy natin itong topic natin na kung saan there will be a wonder, a sign, wonders, and miracle, worship and witness po. Ito pong topic po natin. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang Paskong ito, Lord, na kung saan ang lahat ay magkakaroon po ng reunion, family time, Lord God, at exchange gift, Lord. Everything will be happy, O God. I declare not only happiness, but there will be great joy sa puso ng bawat isa.
dalangin ko, Panginoon, ang itaas po sa araw na ito ay si Jesus lamang po, because this is the reason for this season, Lord God. Jesus, O Lord God, is the King of Kings and Lord of Lords, and we declare the name of Jesus Christ throughout the world, O God. Hallelujah. And we pray, O God, na tunay nga, Panginoon, maisentro po ang Panginoong Jesus sa bawat pamilya na manonood at makasusubaybay ng programang ito, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you and have a Merry Christmas po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon.